pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagkonsumo, tungkol sa ang mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo. Napag-aralan natin nung nakaraang linggo na ang pagkonsumo, ano ang ibig sabihin ng pagkonsumo. Kaya ngayon dito tayo sa kung ang mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo kung paano. So first, salik. Sino mababasa? O sige, Mary, basahin mo. Ang mga bagay na patuloy sa isang pangyayari ito ay okay? So, ayun nga, salik ang mga bagay na nakaapekto sa isang pangyayari o desisyon. Ito ay ang mga sanhi, influensya o kondisyon na may papel sa kinalalabasan ng isang sitwasyon. Like for example, yung mga pagbabago ng presyo, yung mga ganon na karanasan. Sige, gusto ko paliwanag mo kung ano ang natutunan sa nabasa. Sige. Lakasan mo. Tama. Ngayon, naintindihan niyo ba yung salik? Yes po. Okay, dahil naman tayo sa pagbabago ng presyo. So, sino mababasa? Ikaw. Basahin mo. May pagkakataon na nagiging motivasyon ang presyo ng produkto o servisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo, para mababa ang pagkonsumo kung mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatanggilit ng mga community ang produkto o servisyo ng pagpapamura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang kanilang binibili kung mataas ang presyo nito. Diba? Halimbawa. Basahin mo yung halimbawa. Halimbawa, ang presyo ng gasolina na madalas tumataas o bumababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo nito ay bumibili ng maramihan ang mga motorista. Sa kabilang bansa naman, kapag mataas ang presyo ng karne, ay kunti o naayun lang ang konsumo ang pinipili. Okay? Sabi na dito, ang pagbabago ng presyo ay isang pagkakataon na nagiging motivasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo. Samantalang mababa ang pagkonsumo kung mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ang mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura na yung mas marami silang mabibili. Gaya nga lang sabi ng pagbabago ng presyo, like for example, maraming bumibili na mamimili kung mababa ang presyo. Tapos, kapag mataas naman ang presyo, kukunti lang ang bumibili. Pero, bumibili rin naman sila, pero yung mga ayon lamang sa kanilang kita o pera. Ikaw, kaya nung basa, diba kanina? Sige, explain mo. Ano ang yung naintindihan? Naunawaan ko po na ang presyo ang pagdidikta ng pagpunto ng tao dahil tulad ng hapon ng sinabi sa kahulugan nito, kung mababa ang
kita. Ikaw naman. Sino gusto magbasa? Ikaw. Kita. Nagdidikta rin ang kita-paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanyang aklat, The General Theory of Employment, Interest and Money, na inilathala noong 1936. Malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo. Kaya naman, mapansin na mas maraming pinipili ang mga tao may malaking kita kung ihahambing sa mga tao may mababang kita. Okay. Ang kita ito ay isang uri ng pagkonsumo, kagaya ng kung paano ka kumikita sa araw-araw at kung paano mo ito pinapakita, kung paano mo ito binabudget. Like for example, di ba yung kanina, kung yung pagbaba, like for example, yung pagbaba ng presyo, like kung paano mo gagamitin ng maayos ang kita sa pagbibili, sa pamimili. Alam nga kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, The General Theory of Employment, Interest and Money na inilikha noong 1936, malaki ang kaugnayan nito ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya, habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan ng konsumo. Like for example, kung marami kang kita, syempre, ikwartang pot, sige, gastos bigay, gastos tuloy, kasi, di ba? Kung marami kang pera. Pero kung kaunti lang yung pera, kaunti lang yung kita, syempre, alam mo rin yung pagkakaiba ng pagkagastusan mo, tapos alam mo yung mga limit mo. So, kasi lang kita, I get may madalan, saan yung unay kaya ng magagatan nyo. So, is Jemima, ano ang iyong naiintindihan sa kita? Ang naunawaan ko sa aking pinasa ay habang tumataas ang kita, tumataas din ang kakayahan ng tao na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabaliktaran, habang mababa ang kita, limitado rin ang pagkonsumo. Kaya mas maraming mabibili ang may mas mataas na kita kumpara sa may mababang kita. Okay, tama. So, dala ko tayo dito sa mga inaasahan. Mga inaasahan, like for example, mga inaasahan na hinaharap na nakaapekto sa pagkonsumo at sa kasalukuyan. Okay? Mga inaasahan. Sige, ako na. Mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Binasa ko na kanina. Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Gayon din naman kapag may banta ng kaguluhan sa isang lugar, kung may inaasahang pagkakagastusan sa hinaharap, ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ang salapi. At binabawasan ang pagkonsumo upang sa paghandaan ang mangyayari sa mga susunod
isa na dito ang, yun nga, ayon sa nabasa, isa na dito ang kapag may kalamidad na darating. Diba? Kapag may kalamidad na darating, dapat tayong handa. At dapat rin, kapag may kalamidad na darating, alam mo na apektuhan ang mga kita ng bawat isa sa atin. Kagaya ng pagdating ng bagyo, like for example, may bagyo. Di ba yung mga farmers, kung naalala ka yung mga tanim nila, kaya hindi nila na ibebenta ng maayos sa presyo. Kaya lagi natin paghandaan ang mga darating na kalamidad ayon sa mga inaasahan ng pagkonsumo. Tapos, gusto ko example, diba, dapat lang nuwad ako pagkaskasusan, diba? O agugulo kayo, agugulo ang mga tao. Well, agugulo na anda ko magastusan jay kwartano, muhanon na nga importante. Diba? Yes? Okay. So, sino ikaya na kasunumbat kung sino ang pinakaawalan na jay mga inaasahan? Sige. Ang mga inaasahan ko sa hinaharap ay naapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Halimbawa, kung may balita ng kakulangan ng produkto o kalamidad, tumataas ang pagbili ng mga tao bilang paghahanda. Sa kabilang banda, kung may inaasahang gastos o kaguluhan, binabawasan nila ang pagkonsumo upang mag-ipon. Ngunit, kung positibo ang pananaw sa hinaharap, gaya ng pagtanggap ng bonus, tumataas ang pagkonsumo kahit wala pa ang aktwal na pera. Okay, tama. So, mako na tayo sa pagkakautang. Sino gusto mo basa? Uray mo, basa na lang. Tapos ang explainer. Sino? Okay, Janela? Basahin mo. Kapag maraming utang, dapat mayayain ang isang tao, maaaring maglaan siya ng pamahali ng kanyang salapi upang ipagbayad ito. Ito ay magdudulot ng pagbawas ng kanyang pagkonsumo dahil mabawasan ang kanyang kakayahan na makabili ng produkto o servisyo. Tataas naman ang kakayahan niya kumonsumo kapag kaunti na lamang ang binabayaran niya. Okay. Pagkakautang, ito naman ay may pagkakaiwa. Like for example, ma'am, sika nagalutang mo. So, dapat agi-budget ka pagbayad ng utang. So, ma'am, wala na karoon na magdudulot ng pagbababa na sa kanyang pagkonsumo dahil nabawasan ang iyong kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Kaya kung marami kang utang, siyempre, kung babayaran mo naman, kaya mas bumababa ang iyong mas bumababa ang pagkonsumo dahil nababawasan ang iyong mga kakayahan na bibili ng produkto.
Miss Rivera? Sige. Para sa akin, sinasabi dyan na pag nangutang ka, dapat mo itong bayaran dahil may posibilidad itong lalaki pa. Kahit na ito ay bawas na sa iyong pagkonsumo. Kaya, importante pag nag-utang ka at kunwari nagtinda ka umutang ka tapos nagtinda ka. Tapos, syempre, may pera ka nang naipon. Kailangan mo na itong bayaran agad para makabayad agad. At sa susunod na pagtitinda mo at kumita, hindi na ito babawas sa iyong pagkonsumo. Yes, tama. Tingnan ko naman tayo sa demonstration effect. Basahin mo. Halimbawa. Okay. Ngayon sa nabasa, ang demonstration effect ay ito ang madaling na-influensyahan ang mga tao ng mga anunsyo sa radyo. Like for example, kumanos, musika, di ba mahilig ka doon sa radyo. Like, syempre, naapektuhan kasla kung ano hilig ka doon sa radyo, di ba? K-drama, K-radyo. Syempre, maapektuhan din ka na ito mga alakas kasla, kasi kulang mga kasla kaya kukulit nga doon, para kumano, kasla kumano kwa, hanggang tuloy-tuloy K-drama, di ba? Kaya kumanong ba't ulit kung doon kumano bigatan, alikas siya ito nga. Demonstration effect. Mas naman ang may, kagaya na nito, halimbawa na ang pag-i-endorso ng BTS, isang grupo ng Koreano mga awit. Sa isang kilalang food chain. O, diba, naglaro din mo sa BTS, diba, nag-aloti lang ako mga picture pa ka na sila, tapos at iba'y hindi na may mod, no? Diba, adanay pa buhay na ipanyos, hindi nga, may isang babae, siyempre, kaya ng ganito yung BTS, idol-idolan, may BTS ng K-pop. Kung ano aman, ikuha ka na
kita. Okay. Ikaw? Ikaw? Demonstration effect. Okay. Ngayon, dadako tayo sa pagtataya. Activity. Okay? Say to it. Like for example, no, ibaga ka. Ibaga ka may wato nagigay pa. Ba't ba yan? Inong gaya. Diba? Ibaga ka. Banmat. Very nice. There. Mali isa. Tapos, ga. Sila, salik, kita, pagbabago ng presyo, demonstration effect, tas pagkakautang. Tapos, kapag may tatanong ako, kung may tatanong ako, tas kung sino yung may alam, kung sino yung may sagot sa itatanong ko, kukunin dito yung answer.
Ayun Ito, sa ilalim. ano ito? Pagkataon. Very good. Last three. Ay. Ito naman ay ang mga impluwensya ng mga tao na ang mga ano sa radyo, television, sa internet at yung ang social media. Okay, demonstration effect. Last two. Ito yung mga bagay na naka-apekto sa isang pangyayari o desisyon. Okay? Very good. And syempre, no paangat side. Sa. Kimit kayo. Kimit kayo. Kimit. Ang kimit na mga listahan, last answer. Give it up. Ang last din niya. Okay. Ito ay ang mga pagkakataon na naging motivasyon ng presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Nya. Kimit. Sinumali. Okay. Sinumali. Sali. Bird. Last. Ito ay ang mga pagkakataon na nagiging motivasyon ng presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Okay, pagbabago ng presyo. Sige. Ngayon, tapos na ang ating aralin. Ngayon, may gagawin kayo sa inyo